Hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga OFW na nagang. Ako po ulit si Deo Durano. Hello mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi. Ngayon mga kababayan, alam naman po natin nagkaroon po ng hearing ang TRICOM doon sa Kongreso kahapon ng pinatawag yung mga DDS vloggers. At may lumutang po doon na dating BBM vloggers at lumipat sa DDS, ngayon lumipat na naman siya sa BBM. Itong vloggers na ito na si Peebles, ano po ito? Tingin ko, kaya lumipat sa Duterte para malaman yung kung ano yung ano. Palagay ko parang inutusan lang ito ng mga BBM camp na kunwari lumipat ka roon para meron tayong tainga doon. Tapos ikwento yung mga nangyayari doon sa loob at kung ano ang plano nila. Alam naman po natin yan mga kababayan, di ba po? Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag. Yun nga ang sinasabi ko mga kababayan. Marami na ho talaga ngayon nagpapanggap na DDS vloggers. And yet, dating BBM na lumipat sa DDS. Then, ito si Peebles mga kababayan. Wala akong imbitasyon to sa Kongreso. Hindi po to inimbitahan. Ang nakakapagtaka lang, bakit siya pumunta ron? Wala naman siyang imbitasyon. Di ba po? Bakit? Bakit siya nandun? At bakit siya nag-submit ng affidavit? Wala pa namang tinatanong sa kanya regarding doon sa video na inilantad doon sa Hong Kong. At bakit? Sa dami-dami ng mga nandoon, ba't hindi niya matanong si Glenn Chong nila, ng mga congressman? Si Juji, nandun din sa picture na pinakita nila eh. Di ba po? Bakit bukod tangay lang si Peebles ang kinausap nila? Tinanong lang nila si Glenn Chong para konfirmahin kung sila ba talaga yan. At saka si Claire, yung isang abogado na yung vlogger din. Kinopirma nila kung kukumpirma sila ba talaga yan. Siyempre, nandoon sila doon sa dinner na yon. Ibig sabihin, narinig ng lahat kung anong napag-usapan. Bakit? Bukod tangi lang si Peebles ang kanilang kinausap. Di ba mga kababayan? Nakakapagtaka po ito. Lumalabas po talaga itong si Peebles. Dati pong, nung tumatakbo si BBM sa pagka-presidente, vlogger niya na po ito. Magulat ka na lang po. Pati si Maharlika, vlogger din po yan. Si Roque, spokesperson yan ni Pangulong Duterte. Doon mo po makikita, bakit hindi niya idinamay si Maharlika? Dahil magkaibigan sila? Samantalang bukang bibig na sinasabi ni Maharlika na sa kanya galing yung video. Di ba po? Pakinggan po natin si Peebles sa kanya mga sinasabi mga kababayan. Isipin po natin mabuti ito. Ito si Peebles, dating BBM, naramdaman daw niya na iba yung patakbo ng BBM, lumipat siya sa DDS. Ngayon, nung naramdaman niya, nakarating siya sa Hong Kong na mayroong video na pinapalabas, nainis daw siya, bakit daw siya lang wala, siya walang video, tapos pagkalabas noon, lumutang siya ngayon na pinapalutang niya na kay Roque galing yung video.
Pakinggan po natin siya, mga kababayan. Ng gobyerno, bagay na itinanggi ni Attorney Roque. Sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, unang-una, wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas. No? Kung ang sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito, ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Yan ang magpapatumba ng gobyerno, hindi ako. Dagdag pa ni Roque, hindi sa kanya galing ang Polvoron video kundi sa vlogger na si Claire Contreras na kilala sa tawag na Maharlika. Samantala, pinatawan na ng Yan, mga kababayan, dininay po ni Harry Roque yun na sa kanya galing yon. Ang pinagtataka ko lang itong kay Peebles, bakit niya hindi dinamay si Maharlika? Si Maharlika, dati niyang kasama sa mga BBM vloggers yan. Kasi si Maharlika, alam ko, parang nakapwesto pa rin po yata yun dun sa kay BBM nung first yan ni BBM. Di ba po? Ngayon, bakit bukod tangay lang niyang tinarget si Roque? Harry Roque. Kasi si Harry Roque identified po talaga kay Duterte. Kasi nga po, naging spokesperson po yan ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Ang pinagtataka ko, bakit itong si Peebles umalis kay BBM, pumunta kay DDS, bumalik ulit ngayon kay BBM? Mga kababayan. Hindi ba? Kung mag-iisip ka, mga kababayan, may something dito na nagsasabi. Ako, sarili ko lang pong opinion ito. Kasi po, ako, malit lang naman ako na content creator. Malit lang ito. Hindi naman tayo malaking, hindi naman tayo sikat eh. Sa isip ko lang po ito, tingin ko ito si Peebles, pakawala ito ni BBM. Kunwari, patikusin mo ako, tuligsain mo ako sa inyong vlog para palabasin mo na ikaw DDS na. Sang-ayunan mo sila. At pag makapasok ka na doon, i-report mo sa akin yung mga nangyayari doon sa loob. Sa akin lang po ito, mga kababayan. Hindi po yung opinion ko lang po ito. Kasi kung maglaro sa isip mo, bakit bukod tangay lang si Harry Roque ang tinutumbok niya rito? Samantala, bago pa nalaman ni Harry Roque yan, daldal na ng daldal si Maharlika na may hawak siyang video. Di ba po? Bago pa kumala si Maharlika doon sa BBM, bukang bibig niya na yun, may hawak siyang video. Ang nakakatakot dito, mga kababayan, wala na tayong pwedeng pagkatiwalaan ngayon sa mga BBM vloggers dati. At tulad yan, naglabasan na sila. Si Peebles, sino pa ba ang dating BBM na kunwari binabanatan? Baka ito si Maharlika, hindi rin natin sigurado masisiguro ito. Kasi baka mamaya, yung sinasabi niyang puting ahas, baka siya yung puting ahas na nagre-report doon sa kabila. Yun ang, sa sarili ko lang pong opinion to, mga kababayan. Hindi ko po sariling, dapat pa ba tayong magtiwala kay Maharlika na dating BBM vloggers? Halos kinakampanya po nito si BBM sa kanyang pagbablog. Halos ipaglalaban niya ito. Anyit, tumalikod siya. Tapos, bigla siyang DDS vloggers ngayon. Dahil sa naramdaman niya, iba daw yung palakad ng ano. Ganon din naman yung sinabi ni Peebles eh. Tandaan natin, mga kababayan. Si Peebles at saka si Maharlika, magkaibigan daw yan. Kaya hindi po natin alam
kung sino na ang pagkakatiwalaan natin ngayon sa lahat ng vloggers na galing sa BBM. Di ba po? Sana mga kababayan, sa akin hindi ko naman po tuluyang isip ko lang po ito. Kasi malay ho natin, madali ho magtanggap ngayon, magkunwari para makuha ang loob. Katulad nga ng sinasabi ni Peebles. Sino nagpundo sa kanya? Ba't hindi niya sabihin yung kaibigan niya? Anong pangalan? Oh. Sino ang namasahe sa kanya? Sino ang sa kanya ng accommodation dun sa Hong Kong? Di ba po, mga kababayan? At bakit siya kailangan, at hindi malang tinanong, ba't si Harry Roque? Si Harry Roque ba nag-imbita? Sino bang organizer doon sa Maisog Rally sa Hong Kong? Si Harry Roque ba? Baka si Harry Roque inimbitado lang din. Di ba po? Ang iniisip ko nito mga kababayan, talagang dinidiin nila si Harry Roque dito. Kasi, identified po talaga sa Duterte camp. Di ba po? Pero, ang hindi alam ni Peebles, ba't hindi niya dinamay si Maharlika? Dahil magkaibigan sila? O baka hanggang ngayon magkasama pa rin sila sa BBM vloggers, mga kababayan. Isip lang po natin, mag-isip din po kayo sa mga bukang bibig ni kasi bakit na hindi nila tinanong si Glenn Chong? Nandoon naman si Glenn Chong sa Kongreso kahapon. Di ba po? Kaya po sa panahon na ito, mas mabuti pa nga siguro yung malilit na vlogger, siguro mapagkakatiwalaan pa. Pero yung mga maraming subscriber, maraming madali ho kasi sa kanilang lumipat kaagad ng kampo. Kasi medyo sikat sila. Pero, mga traidor pala ito. Parehas din to ng mga nasa gobyerno ngayon. Pinapakita lang talaga nila yung kanilang pagka-traidor sa mga kaibigan, mga kasama, at pati sa bayang ito. Kasi bakit? Tinandaydor niya na nga si BBM O baka drama lang nila yon. Lumipat siya ng DDS. Ngayon naman, tinandaydor naman niya yung DDS. Bumalik na naman siya ng BBM. Ikaw, kung may prinsipyo kang tao, bakit ka babalik kay BBM? Nilayasan mo na nga, tinuligsak mo na nga Bakit ka babalik doon? Di ba po? Sa akin mga kababayan, sa aking opinion, dapat pa ba tayo magtiwala sa mga galing na vloggers kay BBM sa paglumipat sila ng DDS? Yun lang po sa akin mga kababayan. Sana kayo din, mag-isip din po kayo. Lalong-lalo na yung mga sikat na mga vloggers. Mahirap pong magbigay ng mga information din sa mga yan. Kasi, sa una pa lang, balimbing na Dalawa kulay. Diba po, mga kababayan? Sana may isip nyo rin po. Yun lang po sa akin. Sarili ko pong opinion yan. Dapat pa ba tayong magtiwala kay Maharlika? Si Peebles, wala na. Talagang bumalik na siya kay BBM Diba po? Yun lang po mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Deo Durano and Facebook page Bing Durano. Shoutout nga pala sa kaibigan ko dyan sa Tugigaraw na si Edwin Rabago at si LB Rabago. At sa mga kasamahan ko dyan sa Landmark at pati sa trabaho ko ngayon. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Marami pong salamat. Don't forget to vote straight PDP Laban. And God save the Philippines, mga kababayan.